Tayo itong lahat ay magbigay ng ating buong atensyon sa Panginoon sa oras na ito. Are you blessed this morning? Amen. At sa kabila ng mga pagod, sa kabila po ng ating mga problema, ay maranasan po natin na sa araw po na ito, ano po, ay totally maibsan po yung ating mga nararamdaman sapagkat ito yung araw na lahat po ng pinagdaanan po natin ay ipagpapasalamat natin sa Diyos at iaalay natin sa Kanyang paanan. Amen po ba? So shall we come to the Lord through prayer? Let us close our eyes, bow our heads, and think about the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw at oras na ito na ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. Tunay pong dakila po kayo, O Diyos, at karapat-dapat ng aming pagsamba. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na may lalang sa bawat isa sa amin ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ang isa sa malaking dahilan ng pagkalikha mo sa amin ay upang kami, Panginoon, ay mag-alay ng pagpupuri at pagsamba sa inyo. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, bayaan mo po na maialay po namin ng buong buo ang aming sarili at hayaan mo rin maialay namin sa inyong harapan ang lahat ng aming mga pinagdaanan. Nagpapasalamat po kami na sa loob ng isang linggo, Panginoon, naranasan namin ang ikaw ay sumama sa lahat ng aming gawain, maging sa mga pagsubok, maging sa mga problema na aming pinagdaanan. Hindi mo po kami iniwanan. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, ibibigay namin, Panginoon, ang pinakamahusay naming pagpupuri sapagkat walang ibang may deserve ng papuri at pagsamba kundi kayo lamang, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming selebrasyon ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin na malakas na ako, Lord! Amen. Let's read this verse from Psalms 47:7-8. For God is the King of all earth. Sing to Him a psalm of praise. God reigns over the nations. God is seated on His holy throne. So this song is entitled Adonai po, and it is a Hebrew name for God. And He is indeed because of His amazing love and faithfulness toward us. We are here in this world because of God, and we must praise and worship Him. Let us remember that He is perfectly to be praised. We must always love, sing, and adore Him. Glorify His name, and we should serve Him for the rest of our lives. Sa po sa kanta na to, we are reminded of God's supreme authority and eternal presence. Acknowledging Him as the Lord of all creation, as we sing these words, let us open our hearts to His guidance and grace, and allow His divine presence to transform us. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Sing. Lift my voice, and lift my praise to You, and lift my hands, and lift my worship to You. I love You more than I can say. Love You more than I can say. Forever I will sing, only You will I adore. Glorify my Lord, only You will I serve. For the world will fade away.
Sing, I love you always. I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you. Mahal niyo ba ang Panginoon? Laksan po natin yung pagkanta natin. Ito po yung declaration na pagmamahal natin sa Kanya. I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Only you will I adore. 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 Amen. Ngayon po, try ko po kayo. Lahat po ba kayo pinagdadaan ng problema or pabigat sa inyong puso? Kasi ako po meron. Pero, iwanan po muna natin ang ating mga problema kasi with God, siya po yung kukuha ng mga problema na sa puso natin at papagayan niya po yung puso natin. Dahil mawala po yun through Him. And dapat po natin gawin is isayaw natin yung ating mga problema kasi si Lord na po yung kasama natin. And with Him, mawawala yung lahat. So, dapat po kung wala tayong may kalungkutan, lahat po tayo nasayaw dito kasi kukunin na po ni Lord lahat ng problema natin. And ang gagawin natin ay isayaw po yung mga katawan natin. So, let's continue to sing this song. Igalaw po natin mga katawan natin dahil yan po yung mapapagaan ng ating puso. Please turn my morning into dancing again. It's lifted my sorrow and I can't stay silent. I must sing for His joyous love. Please turn my morning into dancing again. It's lifted my sorrow and I can't stay silent. I must sing for His joyous love. Amen. Where there once was only earth, He gave His living hand. Where there once was only pain, He would comfort like a friend. I feel the sweetness of His love. This is my darkness. I see the bright and morning sun. As it ushers in His joyful laughter, His turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow and I can't stay silent. I must sing for His joyous love. Whoa, He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow and I can't stay silent. I
Your favor is here and will be on me for all my lifetime. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrow and I can't stay silent. I must sing for your glorious love. Whoa. Psalms 145:5 says, "They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works." As we sing this song, let it inspire us to gaze in wonder at the Lord's incredible works and the splendor of His majesty. Let our hearts be filled with gratitude and awe as we acknowledge His greatness. Above all the earth is rest assured with your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one
Let's sing, church. Lord, we praise you, we worship you, Lord. We thank you for all the lives you've given us in our lives. Nung malapit po kami, Lord, upang humingi po ng kapatawaran, Lord, sa mga kasalanan po nagawa po namin. It may be kapag nanata po namin, sa pag-isip po namin, or sa actions po namin, Lord. Sa inyo po namin nagkakatiwala, yung pagbabago po na ibigay niyo po sa amin, Lord. We are very sorry po, Lord, kung minsan po hindi po maganda sa paningin ginagawa po namin, Lord. Lord, today po, please guide our hearts, our minds, and i-ready niyo po yung aming buong puso, Lord, para po marinig po namin yung message na gusto niyo paiwanan po sa amin. Lord, ngayon pa lang po, kiniklaim lang po namin yung success po ng service na ito, Lord. Because ikaw po ang kikilas po sa lugar na ito, Lord. Lord, patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa, Lord, pati po yung mga papunta pa lang po dito. Kailangan po namin na kayo pong patuloy na mag-iingat po sa bawat isa. Wait lang po ang amin. Sama pa na namin. In Jesus' name we pray. Amen.
sa ating lahat. At tayo po ay dadako na sa alaala sa banal na hapunan ng Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, alam ko po na lahat tayo ay nagagalak sa gitna po ng ating katahimikan bilang pagsiyasat sa bawat sarili natin sa harapan ng Panginoon. At bago po tayo lumakuli sa pag-alaala sa panalahan po ng Panginoon, pakinggan po natin ang kanyang palaala sa banal na kasulatan dito sa matatagpuan po sa unang Korinto, chapter 11, verse 27. Ganito po ang sinasabi: kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, muli po, narito kami sa inyong harapan upang kayo po, Panginoon, ay aming alala ng pagpupuri, ng pagpapasalamat at ng aming po, Panginoong pagsamba na hindi man po, Panginoon, namin maabot ang inyong kaluwalhatian, Panginoon. Nandiyan po, Panginoon, ang inyong biyaya, nandiyan po inyong kamay upang abutin kami sa pagkakataong ito. Sa aming pong ginagawa ay kayo aming mabigyan, Panginoon, ng kaluguran at magpasaya po namin. Salamat po, Ama, sa mga mensahe ng awit. Salamat po sa mga kapatid na narito ngayon. Kami ay magkakasama, Panginoon, na nagpapatunay na kami po, Panginoon, ay bahagi at sangkap ng inyong isang katawan, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay siyang nagiging patutuo sa sanlibutan ito. Kaya, Ama, salamat po dahil kami po, Panginoon, ay binigyan nyo ng pagkakataon na kami po, Panginoon, ay makapagsama-sama muli upang kayo, Panginoon, ay aming awitan, kayo po ay aming sayawan, at kayo po, Panginoon, ay aming dalanginan, at nilay-nilayin po namin ang inyong mga salita sa aming mga puso sa oras na ito. Ama, linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso at isip, pagamat marami po, Panginoon, kaming mga kabalisahan, marami po, Panginoon, kaming alalahanin sa pagkakataong ito po, Panginoon. Inilalapit po namin na nawa kami ay bigyan ng lakas at linisin niyo po ang aming puso upang kayo ay patuloy namin maalayan ng kagalakan sa aming puso ng pagsamba at pagpupuri. Ama, nawa po tulungan niyo ang bawat isa ng aming pag-alaalang ito sa mga simbolong ito ng inyong katawan at ng inyong dugo. Ay bigyan namin ng malaking pagpapalaga sa aming buhay na bagamat, Panginoon, ito ay linggo-linggo namin po, Panginoong, inaalaala. Alam niyo po, Panginoon, na sa bawat segundo ng aming buhay, sa aming po mga Panginoong ginagalawan, ay kayo po ang siyang aming alaala at kayo po, Panginoon, ang aming hari at kayo po, Panginoon, ang aming tagapagligtas at kayo ang aming buhay. Kaya po, Ama, sa pagkakataong ito, kami po humingi sa inyo ng kapatawaran at nawa po, Panginoon, ang mga ibaran namin, mga kapatiran, hindi namin nakasama, may mga pinagdadaanan, may mga pamimighati, Panginoon, may mga karamdaman, at ano pa, Panginoon, mga hadlang. Nawa po, Panginoon, abutin niyo, Panginoon, nawa sila ng inyong pagpalang kamay upang ang lahat ay mapagtagumpayan nila nang sila po, Panginoon, ay nasa inyong kalinga. Kaya, Ama, nawa po, basbasan niyo rin ang mga simbolong muli ito na aming tatanggapin at upang ito, Panginoon, ay maging kalakasan ng aming lupang katawan at maging kagalingan din sa aming mga natatagong karamdaman. Maraming salamat po muli at samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y ipagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapiraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi-sabi po natin kanin ng tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi,
ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinamin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inamin ang katas ng upas sa kupa. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon at ang kahalagahan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po ay pagpalain ng kanyang mga salita. Maraming salamat po. Good morning po mga kapatid. Yan po, dadako na po tayo sa ating pagkakaloob. Handa na po ba tayo sa pagkakaloob? Yan po. Sino pong mayroong kilala kay Aladdin? Or Aladdin? Kilala niyo ba siya? Taas nga ang kamay, baka di niyo kilala. Ako lang may kilala. Kilala niyo ba si Aladdin? Yun, alam yung mga bagets. Kilala. Pero alam ko, kaedad natin yun. Kasi lumabas yung mga 90s o 80s. Matanda na pala tayo. Yan ba? Bakit ko tinatanong? Ilan pong kahilingan ang binigay kay Aladdin? 3. Okay. Ilan po ang gusto niyong kahilingan? Madami. Okay, madami. Yan po. Kung naaalala niya po, ano yung una niyang hiniling? Kung naalala niyo lang. Ano yung una niyang hiniling? Ano po? Ano pa? Sige, pakirecall. Alam niyo yan. Ano yung una niyang hiniling? Kung di po ako nagkakamali, tama ba? Kayamanan. Kayamanan po, di ba? Maraming pera, yung kaharian niya, yan po. Pero, bago po dumating si Aladdin, meron pa pong pinaggayahan mo. Ang totoo po, ginaya lang din po yun. Talagang meron po sa Bible. Yan po. Noong maghahari na po si Solomon, nagpakita po ang Diyos kay Solomon at tinanong ito kung ano ang kanyang kahilingan. Alam niyo po ang sinagot ni Solomon? Okay, basahin po natin sa Chronica chapter 2 verse 1, 11 hanggang 12. Sabi po dito, mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghagad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ng iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo ay katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito, na niloob kong paghatian mo. Ipinagkaloob ko sa iyo ang inihingi mo, at hindi lamang iyan, bibigyan kita ng kayamanan at karangalan na kailan may di nakamtan ng mga haring nauna sa iyo, at di nakamtan ng mga susunod pa. Ano pong aral ang makukuha natin doon sa verse na yan? Una po, kapag kinakausap po tayo ng Diyos, sumagot tayo. Minsan pag kinakausap po tayo ng Diyos, hindi natin siya kinakausap. May pagkakataon po ba ganun sa inyong buhay? Minsan, hindi na tayo nakakapag-pray. Minsan, hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. Natamaan po ba? Magbago po tayo. Yan po. Kasama na din ako doon. Yan po. Tapos po, isa pong aral pa ay maging selfless. Minsan kapag meron tayong pagkakataon, ang inumuna natin syempre yung ating pansariling kapakanan. Hindi naman po yun talaga mailalayo na sa atin kasi tayo po ay mga selfish. Aminin na natin, no? Hindi. Tayo ay selfish. Inaamin niyo po ba? Sabihin mo nga, inaamin ko po. Ako din, umaamin. Selfish talaga. Yan po. Pero ang iniling po ni Haring Solomon ay gift ng pagmamanage. Gusto niyang i-manage yung bayan ng Jerusalem ng kaayusan. Hindi naman tayo lahat magaling mag-manage, di ba? Okay, yung iba hindi na ma-manage yung kayamanan nila. Hindi rin na ma-manage yung health. Hindi rin na ma-manage yung social life. Hindi rin na ma-manage yung relationship. Kaya minsan, lagi tayong nakakaroon ng mismanagement. Kaya minsan, hindi natin nagagampanan yung ating mga gawain. Kaya, sa ating pagpakaloob, habang tayo nagkakaloob, isipin natin na ano ba yung kailangan ng church, ng pamilya, ng gawain natin para ma-manage natin, una yung kayamanan natin, yung oras, talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, unang-una po humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, kung madalas, Panginoon, ay nagkakaroon kami ng mismanagement sa aming mga kakayahan, kayamanan, katalinuhan at oras. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng gabay upang sa gayon, Panginoon, lahat ng mga ito, Panginoon, ay aming mamanage ng maayos, Panginoon. Panginoon, hilingin namin sa aming mga panalangin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng katalinuhan, karunungan, Panginoon, upang sa gayon mahati-hati namin ang aming mga oras, kayamanan, talino, kakayahan para po sa paglilingkod sa inyo. Patawad, Panginoon, kung madalas kami po ay maraming shortcomings sa inyo, Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin na yung mga kaloob ninyo, Panginoon, na ito, Panginoon, ay mamanage namin dito sa lupa upang sa gayon, Panginoon, maging maayos po, Panginoon, ang pagbalik namin po sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa kabuhayan ng bawat isa, sa pag-aaral ng mga kabataan, sa ministry ng bawat manggagawa, Panginoon, ng church, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng gift of management, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, sila ay makakilos, makagawa ng naaayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito ang hiling namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. True.
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay natin na nakabuti ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Alam niyo po yung tanong kanina ni Pastor na sino yung may dala ng Bible. Sino naman po yung mga walang Bible, walang dala? So, alam niyo po ang purpose ng Bible. May purpose po ito para po lumago ang ating pananampalataya. Kaya nga ang sabi rito, ang sabi ni Pastor kanina, yung mga problema sa ating buhay kapag tayo ay mananatili. At bakit tayo nananatili sa mga problemang yun? Bakit? Kasi hindi tayo nagbabasa na ng banal na kasulatan. Ay yung banal na kasulatan yun ang nagbibigay sa atin ng solusyon. Tinuturo niya lahat kung paano tayo magkaroon ng magandang buhay. At yung lakad natin, sabi nga sa banal na kasulatan, siya ang magiging ilaw sa lahat ng ating pupuntahan. So, amen po ba? Ibig sabihin niyan, talagang may purpose ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa Kawikaan 16:4, ang lahat ng dilikha ng Diyos ay mayroong layunin. So, ibig sabihin, lahat, tayo ang pinaka-espesyal, tayo ang pinaka-purpose ng ating Panginoon Diyos, tayo ang pinaka-sentro ng ating Panginoon Diyos. Hindi yung mga hayop, no? Hindi yung mga ibon. Tayo ang sentro, hindi rin yung lupa, hindi rin yung langit, kundi ang pinaka-sentro ng ating Panginoon Diyos ay tayo. Bakit? Kasi tayo ang kanyang kawangis. Sino ba yung kawangis ng Diyos? Ako yun! Yan, dapat sinisigaw natin. Tayo yung kawangis ng Diyos. Ang hindi nagtaas ng kamay. Ang pangit ang kawangis niya. Pero purahin ng Panginoon Diyos, yung mga nagtaas ng kamay, o kaya yung mga anak ng Diyos, totoo po yan. Bakit? Kasi bukod tayo ang hinawakan ng Diyos, no? Hinawakan ng Diyos. At siya ay nagpagod para tayo ay kanyang gawin. Likhain. So talagang ginawa niya yun para sa atin. Pero tingnan niyo po mga kapatid, sa kabila ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos, nagkasala pa rin tayo. Ano? At dahil sa kasalanan natin yun, nawala yung relasyon natin sa Panginoon Diyos, yung communication natin sa Panginoon Diyos. Nawala. Dahil sa kanyang kabutihan, siya rin ang gumawa ng paraan para ang ating mga kasalanan ay mabayaran ng Panginoon Diyos. So ngayon, paano natin maibalik ang pinakamataas na uri ng papuri sa ating Panginoon Diyos? Paano natin ito maibalik? Hinihiling ko po ang lahat na tayo ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa Juan, basahin po natin, Juan 17 verse 4 hanggang 6, ganito ang sinasabi. Naihayag ko na dito sa lupa ang iyong kalwalhatian, natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang sa iyong harapan ang kalwalhatian na taglay ko sa piling mo bago mo pa likhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad na nila ang iyong mga salita. Tayo po ay muling lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ama naming Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po ang bawat isa sa amin, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli sa oras na ito, Ikaw ang Panginoon Diyos na naglikom sa amin upang kami ay magkasama-sama, upang itaas ang iyong dakilang
pangalan ng makapangyarihan. Sapagkat tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay. Kailanman hindi nyo kami iniwan, bagamat kami ay makasalanan sa iyong banal na harapan. Subalit ayon sa iyong dakilang pag-ibig, ibinigay niyo ang iyong buktong na anak, upang ang aming mga kasalanan ayon sa iyong pagpapala ay ito ay maibsan. Salamat, Ama, sa napakabuti mong gawa. Narito kami ngayon, Ama, sa iyong banal na harapan ng aming puso at isipan, may mga taglay ng mga kasalanan. Nais naming magkaroon ng kabanalan sa iyong banal na harapan. Patawarin niyo po kami, Ama, upang kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga salita na nagbibigay ng buhay. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magsiyo po ba lahat? Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, Sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Kung ating pong babalikan ang sinasabi dito sa Juan 17 verse 4 hanggang 6, ang sabi niya rito, naihayag ko na dito sa lupa ang iyong kalwalhatian. Natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalwalhati ng taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin sa sanlibutan. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinutupad na nila ang iyong mga salita. Sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng sarili. Yan po ang number 1. Kung mapapansin niyo po sa sinabi sa talata sa 17 verse 4, ang ating Panginoon mismo, siya mismo ang bumaba sa lupa, nangaral, ipinahayag niya ang mga salita na nagtataglay ng buhay at kalakasan. Siya mismo ang bumaba rito at naranasan niya na kung paano ang buhay ng tao naghirap, nagutom, nakulong, o ito ay nagkaroon ng magandang buhay. Naranasan mismo ng ating Panginoon Diyos nung siya ay bumaba dito sa lupa na siya ay murahin, saktan, paluin at bubugin. Naranasan niya ipinako sa krus. Naranasan niya rin mamatay. Ang sabi nga rito sa Isaiah 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking lilikha, na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Sino po, ano po ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos? Sila ang aking bayan. Sino po yung bayan ng ating Panginoon? Sino po yung bayan? Tayo yun. Ikaw, tayo, ako. Tayo ang bayan ng ating Panginoon Diyos. Kumusta naman po ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Yung po bang pag-alis natin sa bahay, nakapokus po ba ang ating isipan? Napupunta ka rito sa bahay-sambahan, wala kang iisipin, kundi bigyan ng kalwalhatian sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng paglilingkod, sa pamamagitan ng ating pag-iindak at pag-aawit sa ating Panginoon Diyos. Ito po ba ang ating nasa isip? Nasa isip po ba natin ang ating Panginoon Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak? Siya ay tumanggap ng katakot-takot na hirap. Naisip ba natin yun na pagpunta natin dito sa bahay-sambahan, ang lahat ng ating mga pangangailangan, siya ay nagbigay. Lahat, hindi tayo pinagkukulang. Kaya narito tayo. Nais natin na siya ay papurihan sa pamamagitan ng awiting makalangit. Ito po ba ang ating ginagawa? Excited po ba tayo pag pupunta rito na kahit anong upper ng sanlibutan na hindi natin tatanggapin, hindi natin ipagpapalit ang araw na ito sapagkat ito ang araw ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ito po bang nasa ating puso? O ikaw yung tao, o ikaw yung Kristyano na nagpupunta ka rito sa bahay-sambahan, bagamat nakikita mo yung mga awitin at ito'y nakalagay na sa ano, pero baliwala lang sa'yo. At ang iniisip mo yung nasa labas. Ito ba yung mga lingkod ng ating Panginoon Diyos? Na pinagmamalaki niya, sabi niya, ito ang aking bayan, ito ang mga anak ko, na ito ang makikinig at sumusunod sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo ay narito, dapat ipakita natin sa Panginoon Diyos, hindi yung tayo kapag nag-aawitan na parang wala.
paano natin masabi excited tayo sa Panginoon Diyos? Kapag hindi natin ginagawa, hindi natin ginagalaw ang ating kamay, ang ating paa, binigay ito ng Panginoon Diyos para gamitin sa pagpupuri sa Kanya. Ngayon kung hindi natin ito ginagamit, saan natin ito ginagamit? Yung ating lakas, binigay ito ng Panginoon Diyos para makapaghanap buhay tayo. Lahat ng ating pangangailangan, bakit hindi natin maibigay ang pinakadabis para sa Panginoon Diyos? Ang tanong ko mga kapatid, saan natin ito ginagamit? Puro na lang bahanap buhay. Ang sabi nga rito, buksan po natin dito sa Romans 6, verse 13. Pasensya na po kayo at yung pananalita ko, hindi mo wala yung pagkabisaya. Samantala yung mga anak ko, mga apo ko, English speaking naman. Pasensya na, no? So ganito ang ginasabi, Romans 6, verse 13, ganito ang sinasabi. Ayun, ito tayo. At ito yung Tagalog. Ang sabi rito, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi, no? Ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Nakita niyo po sinabi niya rito? Itong ating buong katawan ng nais ng ating Panginoon Diyos ay gamitin natin sa kapurihan, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, sapagkat ang Panginoon Diyos kahit kailan hindi ito nagkulang para sa atin. Sino rito ang pinagkulang ng ating Panginoon Diyos? Wala. Wala pong makapagtaas ng kamay. Bakit hindi natin maibigay yun natin? Alam niyo po, kapag ikaw ay umaawit, binibigyan mo ng kawalhatian, natutunan po, naalala niyo po yung si David. Diba? Naalala niyo si David? Sino yung walis? Sino yung napalayas? Demonyo. Napakarami natin problema sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-awit sa ating Panginoon Diyos. Tiyak, i-release ng Panginoon Diyos yan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Diyos, huwag na ninyong ipagamit ang inyong katawan lupa sa mga gawain makasanlibutan. Kung ikaw ay mayroong paa, baka naman mayroong pa rito sa sabong. Mayroon pa ba rito sa sabong o kaya pupunta sa mga lakad na ito'y hindi kalooban ng ating Panginoon Diyos? Huwag daw natin ipagamit. Itong ating kamay, binigay ito ng ating Panginoon Diyos para gamitin sa ating sa kabutihan. Meron pa ba rito nagsusugal pamamagitan ng baraha o ano pa man? Wala. Wala na amin. Pero ang sabi niya, yung ating kamay, yung ating bibig, no? Ang ating bibig dapat gamitin natin ito para sa kawalhatian ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo ay magsasalita, dapat nandun niya lagi yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Alam niyo po, ito ang masakit. Merong mga, titignan po natin ano. Yung ating bang mga anak, itong ating mga anak na maliliit, paano tinuturo natin? Huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang magsusugal kasi masama yan. Huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw. Tapos sasabihin natin, pag matanda na tayo, huwag mo na akong pagsabihan, huwag mo na akong pagbawalan. Matanda na ako, wala na akong libangan. Ito na lang yung libangan ko eh. Huwag mo na akong pagalitan. Meron ko ba ng libangan ng ganito? Nagsusugal, nag-iinom, nagdadrag, nagsasabong, o kaya nagsisismik. Meron ba mga ginawa itong libangan? Basahin natin ang sabi nga rito. Basahin natin ang nais ng ating Panginoon. Huwag na ninyo ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan. Malinaw po ang pagkakasabi. At ang sabi niya rito, pasakop kayo sa Diyos. Pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan ng Diyos. Kaya kung mapapansin niyo mga kapatid, yung mga anak na Diyos, yung talagang nasa puso yung paglilingkod, uwi na ayaw pa umuwi. Naghahantay ng gawain mga kababaihan.
Tama po ba? Nakahantay yan, hindi naalis. At pagdating dito talaga makita natin. Pero yung iba naman, hindi pa tapos, nakauwi na. No? Kaya mapapansin yung mga kalalakihan natin, hindi na yung mga elder, no? Yung mga matatanda sa iglesia. Pag mayroong gawain, pupunta. Bakit yung katawan nila, nais nilang ipagamit kapag lilingkod sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, no? Tayo, na binigyan ng buhay, ng kalakasan ng ating Panginoon Diyos. Kapag mayroon tayong gawain, yan nais ng ating Panginoon Diyos na siya ay ating paglingkuran. Kaya ang mga kabataan natin, tingnan niyo po mga kabataan, no? Mas marami sila sa matatanda pag mayroong gawain. Tandaan niyo po, yung matatanda malapit na umuwi sa lupa. Ngayon, hindi pa natin ito sasamantalahin na maglingkod sa Panginoon Diyos. Sayang. Sayang po mga kapatid. Malinaw po ang pagkakasabi na huwag natin ipagamit sa gawain ng sanlibutan. Kapag pinapagamit po natin para ito, sino po yung gumagamit? Si Satan. Diba? Proud ba tayo na pinapagamit natin ang ating lakas, yung ating katawan? Proud ba tayo? At pupunta tayo. Kaya baka mayroon mga pagkakataon dahil hindi ka hindi tayo makakanta dahil guilty tayo sa ating mga kasalanan. Tapos galing pa naman akong inuman. Pupunta ako rito sa bahay-sambahan, tapos kakanta ako. So pagbalik ko rito, ayahin na naman ako. Ako mga kapatid, huwag natin ito paggamit. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, ipagamit natin sapagkat tayo, ano ang sinasabi? Sapagkat tayo ay patay na sa dati nating mga ginagawa. Kinamatayan ng ating Panginoon Diyos yan. Kaya huwag natin ipagamit ang ating katawan. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, gamitin, ipagamit natin sa kabutihan. Ialay natin ang ating sarili para sa Panginoon Diyos. At alam mo, hindi lang po, ang sabi dyan, sabi nga rito, sa unang Corinthos chapter 10, verse 31, kaya kung kayo ay magsikain man, kung magsiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kalwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nabibigyan natin ng kalwalhatian. Pero yun po natin. Ang galing na sinabi sa banal na kasulatan. Lahat ng ating ginagawa, nagtatrabaho ka man, o ikaw ay nasa negosyo, o ikaw ay kumakain, pati ngayon kumakain at umiinom para sa kawalhatian ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pero pati pagkain, yung iba tumaba na, hindi bang pagpasalamat sa Panginoon Diyos. Pero napakalinaw na sinabi ng ating Panginoon Diyos, ano? Lahat ng bagay, pagpasalamat natin, gamitin natin sa kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Narito po tayo sa ikalawang bahagi. Chapter 2 ang sabi rin ay, ang pamagat nito, sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Sa Juan 13 verse 34 hanggang 35, basahin po natin. Yan na ba yan? Ito, ganito po ang sinasabi. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano kayo minahal. Gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala na kayo yung mga alagad nila. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon Diyos. Ano? Ang sabi niya rito, magmahalan kayo. No? Magmahalan kayo kung paano kayo minahal ng ating Panginoon Diyos. Mismo ang ating Panginoon Diyos, ang ating Diyos ang una. No? Kung paano nga tayo minahal, hindi lang yun. Talagang, hindi lang bilang kapatid, kundi itinuring niya pa tayong anak. Ngayon mga kapatid, paano natin may papakita sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kapatid sa laman, kasama sa bahay yung ating pagmamahal? Paano natin ito mapapakita? Minsan po mga kapatid, sa panahon ngayon, kaya minamahal niya kanyang kapwa, mayroon siyang pansariling interest. Naku, papahalagahan ko itong kaibigan ko. Malaki yung bahay niya. No? Marami itong pera, darating araw, makakautang ako rito. Kukunin ko itong ninong. No? Kukunin ko itong ninong.
O kaya masabi natin, malawak ang lupain nito, sigurado bibintahan ako ng mura nito. May mga sariling interest. Kaya yung mga tao na talagang wala, ay ignore. Bali wala, ay hindi kita papapasukin sa bahay. Hindi kita kukuning ninong o kaya ninang kasi walang-wala ka. Pero ang sinabi sa atin ng ating Panginoon Diyos, napakaganda na sinabi rito, isang bagong utos. Tandaan po natin, ang utos na ito, dapat lagi itong sariwa sa atin. Lagi itong sariwa. Saan ka man pupunta, kasi pag hindi ito nagiging sariwa, yung laging isang bagong utos, ang sabi ito, mahalin natin ang ating kapwa. Pag ito ay hindi natin ito pinananariwa sa ating puso, katagalan, nagiging paaway natin ang ating kapwa. Diba? Kahit gaano pa kabuti ang kanyang ginagawa, isang bagay lang ang pagkakamali, ay nandun nagtatanim tayo ng galit. Pero kung iniisip natin at ang sinasabi sa banal na kasulatan, mahalin natin ang ating kapwa, ay tiyak, kahit ano pa ang kanyang mga pinagdaanan, hindi tayo mawawala sa focus sapagkat sinusunod natin ang nais ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang po yun mga kapatid. Gising po ba lahat? Amen. Amen. Alam niyo po ba, naalala niyo po, ano? Naalala niyo po yung nag-sermon ano ba yun? Si Pablo? Ayun. Habang siya ay nagsisermon, may nahulog. Bakit nahulog? Natulog. Ngayon, nung natulog, namatay. Dahil nahulog. Ngayon, ang nangyari, dahil sa ito ay namatay, binuhay ito ni Pablo. Diba? Binuhay ni Pablo. Ako mga kapatid, kung mayroong matutulog dito at mahulog kayo sa upuan, hindi ko kayo kayang buhayin. Totoo po yan, huwag kayo matutulog. Pwede ko ako kumanta sa patay. Kaya makinig po kayo. Kung kayo po ay inaantok, bigyan niyo po buksan niyo po ang inyong tainga. Kasi ang salita ng Panginoon Diyos, ito ay nagbibigay ng buhay. Ang sabi nga rito, narito sa Lucas, verse 5:17, ganito ang sinasabi, narito may lalaki nagdala ng isang paralitiko na sa isang higaan. Naghahanap sila ng paraan kung paano siya ipapasok sa loob ng bahay at mailagay sa harapan ni Jesus. Dahil napakaraming tao, hindi nila mahanap ang paraan kung paano siya maipasok. Dahil dito, umakyat sila sa bubungan at doon nila siya ibinaba na nasa kanyang maliit na higaan sa gitna ng harapan ni Jesus. At nakita ni Jesus ang kanyang pananampalataya, sinabi niya sa kanya, lalaki, pinatawad na iyong kasalanan. Nakita niyo po yung pagpahalaga ng mga pagkakaibigan ito sa kanilang kaibigan. Dapat mayroon tayong ganito. Yung kanilang kaibigan, mga kapatid, nakita nila na wala pa pag-asa na ito ay gumaling. Dahil nga po sa ito ay hindi makalakad. Kaya ang ginawa nila, binitbit nila ito patungo sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang nasa isip nila ay ang tanging Panginoon Diyos lamang ang makapagpagaling ng taong ito. Kaya nung makita nila na ito ay walang pag-asa na sila ay makadaan, makapasok sa pinto, gumawa sila ng paraan. Dapat mayroon tayong kaisipan ganito. Kapag ang ating kapatid sa pananampalataya na hindi na nakakapunta rito, gagawa tayo ng paraan, puntahan natin. Amen. Kung hindi siya makapunta, puntahan natin. Amen. At ang sabi nga rito, dahil sa kanilang pananampalataya, nakita nila ng paralitiko, hindi ito makaakyat o kahit saan. Kaya ang ginawa nila, sila mismo, yung kanilang lakas, ginamit nila para sa kanilang kaibigan. Dapat mayroon tayong ganitong uri ng pagmamahal sa ating kaibigan. At unti-unti na lang hinulog. Unti-unti pa lang nila binaba, hindi hinulog ha. Unti-unti nilang binaba. Yung paralitiko. Ano ang natanggap ng paralitiko yun? Oh. Ano ang tatanggap? Basahin nga natin ulit. Ang sabi rito, dahil sa kanyang pananampalataya, ang sabi sa kanya ng ating Panginoon, pinatawad ka na ng iyong kasalanan. Di ba mga kapatid, marami tayo mga kapatid sa pananampalataya, dahil sa mga pagsubok sa buhay, nagkakaroon sila ng kasalanan.
At kung ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon Diyos para mapatawad ang kanilang kasalanan, kung paano pinatawad ka ng ating Panginoon Diyos, makakaptan nila sa pamamagitan mo. Amen. Kaya mga kapatid, yung pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya, bonus na lang yun. Yes. Bonus na lang yun. At alam niyo po mga kapatid, sino rito yung mga dumadalaw? Maliban sa akin. Sino rito yung mga dumadalaw sa mga kapatid natin na hindi na nakakalakad, hindi na nakakapunta? Alam niyo po ba mga kapatid? Magdalaw tayo minsan. Yes. May mga kapatid tayo sa pananampalataya na talaga masabi natin na wala. Masabi ka na wala na silang pag-asa. Maaari yung kanilang mga anak busy-busy na sa trabaho, hindi na sila nabibigyan ng pansin. Maaari ang kanilang asawa o hindi na sila kanatausap. Ang tanging inaantay na lang nila ay dumating ang mga kapatid niya pananampalataya na ito yung nagbibigay ng lakas. Amen. Ngayon, sino yung tinutukoy dito? Yung bayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, magdalaw tayo. Sino rito yung nagdalaw? Salamat. Yung mga nagdalaw, alam niyo po, dito pa lang sa lupa, may invitation na sa langit yan. Kaya magdalaw tayo. Sino rito magkaroon gusto na invitation sa langit? Amen. Purihin ang Panginoon. Badahin natin dito sa Matthew 25 verse 35. Ay, 34. Ganito ang sinasabi. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, kamay, hali kayo. No? Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian. No? Marahin ninyo ang kaharian inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. Pero yun yung mga kapatid, mula pa na itatag ang sanlibutan, nakahanda na sa mga anak na Diyos na nagpapahalaga sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Kaya tayo mga kapatid, huwag puro pansarili. No? Binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng lahat ng uri ng pagpapala, tapos sasarilihin na natin. Minsan, dalawin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At ang sabi nga rito, dahil, sabi niya rito, inihanda niya sa itatag ang sanlibutan. Ito sapagkat nagutom ako. So, tingnan niyo po ha, malinaw po ang sinasabi rito. Sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan ninyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako'y inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako'y inyong pinuntahan. Mga kapatid, ang tinutukoy ko rito, ang dinadalaw, hindi yung mga nasa opisina, no? Hindi yung mga nasa bangko. Ang sinasabi rito, ito yung mga tao, ito yung mga kapatid sa pananampalataya na hindi na nakaka-attend dito. Kaya nga, tanong dito ng mga banal, sabi, Panginoon, paano ka namin napuntahan? Paano ka namin? Dinalaw mo, ikaw ay nagkasakit. Paano ka namin napuntahan mo, ikaw ay nabilanggo? Paano ka namin nabigyan mo, ikaw ay nabuto? Ano ang sagot ng ating Panginoon Diyos? Sa 17, ang sabi rito sa 40, sagot ang hari sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong ginagawa, anuman ang ginawa ninyo, isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo to sa akin. Kita niyo po, yung sinabi, isa sa pinakamaliit na bagay na ginawa ninyo sa Diyos o sa kapatid natin ay ginawa natin sa Diyos. Sino po rito yung nakapunta sa Jollibee? Dami na kapatid. Sino pa? Yung hindi magtaas ng kamay guilty, sinungaling. Sino yung nakapunta sa Jollibee? Sa McDo? Sa Pure Gold? Sa SM? Pero yun yun, grabe yung pagpapala sa kapatid na sa atin, di ba? Grabe yung pagpapala. Tapos yung ating pagpapala, hindi natin i-extend sa ating mga kapatiran. Di ba? Dalawin natin sila. Alam niyo po, pag dinalaw natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya bago tayo pumunta sa langit, baka hindi na yan papuntahan sa atin. Yung SM, Pure Gold, baka hindi na yan. Baka pati yung Metrobank, papuntahan sa inyo yan. Oo, security bank.
Lahat yung pupuntahan, hindi lang yan. Baka pati ibang bansa mapupuntahan. Bakit? Kasi nakita ng ating Panginoon Diyos kung gaano pa tayo nagpapahalaga ng kanyang biling na dalawin natin, mahalin natin ang ating kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Pangatlo at panghuli. Sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng kayamanan. Dumating na po ba yung pagkakataon na kapag ang ating tawag ito? Yung ating operator, ating offering ay binubulong natin sa ating kaibigan na papalik. Meron po bang ganitong pagkakataon? Ay, wala yung barya. O kaya huhugot ka sa wallet at sasabi at makita mo yung wallet mo ay palto, wala po. Maliit na halaga. May mga pagkakataon po bang ganito? O narinig, madalas nating naririnig tuwing linggo yung operatory challenge. Pansinin niyo yung salitang panghuli. Challenge. Kumusta yung challenge sa atin? Yung mga magagandang sinasabi ng ating mga diakono pagdating sa offering. Kumusta yung ating challenge? Kaya alam niyo po, yung sinishare ni Pastor na ano ba tawag mo? Yung Word of God. Sino po itong napapadala ni Pastor malibang sa akin? Yung totoo, sabihin po natin, itaas po natin ating mga kamay. Alam niyo po, bakit kayo pinapadala ni Pastor? Kasi mahalaga kayo sa buhay ni Pastor. Mahalaga tayo sa buhay ni Pastor. At mahalaga tayo sa Panginoon Diyos. Ngayon, yung ating diakono na pag ito ay nagbibigay ng operatory challenge. Kumusta ang application? Kumusta ang ating application pagdating sa operatory challenge? Sa offering na lang. Kumusta? Mayroon po ba itong application? Basahin natin para maliwanag ano bang application na dapat natin gawin. Dito sa mga unang Korinto chapter 16 verse 2. Basahin natin. Ayan, English na yan. Mas madali yan. Sabi rito, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay magbukod na magsisampan ayon sa kaginhawa, igiginhawa upang huwag na gumawa ng ambagan. Ito yung application sa atin. Nang sabi rito, magbukod ng tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ginagawa po ba natin ito? Hindi na po yung pagdating natin dito, magpapapalit tayo sa ating katabi, o kaya ay tayo ay maghahanap sa ating wallet na maliit na halaga, o kaya hihingi tayo sa ating magulang, o hihingi tayo sa ating asawa, pahingi ng offering. What do po natin gawin? Bakit? Kasi hindi na ito galing sa puso. At kapag tayo ay nagbibigay sa ating anak, dapat paliwanag natin. Maaaring bigyan mo siya dahil hindi pa tama ang kanya, hindi pa saklaw sa kanyang kaisipan yung pagbibigay. Pero yung may edad na, halimbawa, katulad ni Pastor Ray, bigyan natin na ito ng pera o ito pang offering mo. Anong pagkakaintindi niya? Ang nasa isip niya lang, binigyan siya para ibalik, para ibigay din. Pero wala yung galing sa puso. Kaya kung tayong mga kapatid, magbibigay tayo ng offering, dapat ipaliwanag natin doon sa mga bata. Pero yung matanda na, huwag na akong naibigyan. Hayaan nyo sila mag-ipon para sa Panginoon Diyos. Sino po rito nagbubukod para sa Panginoon Diyos? Alam niyo po, ang binubukod po natin, ang binubukod natin, pag tayo ay may pera o kaya sahod, una natin binubukod, bayad sa Meralco, bayad sa tubig, bayad sa utang, Jollibee, McDo, SM, Airgold, at kung ano-ano pa. Pero ang sa Panginoon Diyos, hindi natin nabubukod. Bakit hindi natin aminin?
ang totoo. Yan naman po talaga ang unang nagagawa natin. Kapag tayo ay mayroong pera, pahuli na. Adiyo. Totoo po ba yan? Ang hindi magsabi ng totoo, salamat kung yan ang ginagawa niya. Pero ang ngayon ng ating Panginoon Diyos, magbukod unang araw ng isang linggo. Ngayon, paano tayo makapagbukod? Dapat, kung paano ikaw ay kumita, lahat pa rito may kita. Yung walang kita, magtrabaho para kumita. Totoo po yan. Pero lahat po ba tayo ito, may income yung mga may trabaho? Ako na yan, may trabaho rito. Pero purihin ang Panginoon Diyos. Talagang ang Panginoon Diyos sa buhay namin kumikilos. Kaya kahit kailan hindi ako nabig marami sa pagbibigay. At ang sabi rito, sa 2 Korinto verse 9-7, ganito ang sinabi, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang masaya. Tanong ko po, anong umikot po ba ang ating operator challenge at itong ating mga diakonisa? May pinandidilatan po ba ng bata para magbigay? Ginagawa po ba ito ng ating mga diakonisa? Hindi naman. Wala naman po, ano? At alam ko yung ating mga diakonisa ay pagkagaganda ng mga mata niyan, lalo na yung aking asawa mo kan Chinese. Pero sa totoo lang po, sabi niya walang pinipilit. Ang sabi nga nito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, kapag tayo magbigay mga kapatid, bukod doon sa pagserbisyo natin, no, dapat i-apply natin sa ating sarili. Sa ating puso, magbigay tayo. Kasi alam mo po, nagbibigay ng, sabi rito, ang iniibig ng Diyos ay nagbibigay na masaya. Yun, nagbibigay na hindi masaya, ano nangyayari? Danas natin lahat yan, ang hindi nang bibigay na masaya, ano nangyayari? Di ba masama ang loob? Stress. Pinag-aawayan pa minsan ng mag-asawa, bakit ka nagbigay? Bakit ganito? Totoo po yan. Pero kung ikaw magbigay para sa Panginoon Diyos, ay ano, tiyak, pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. So sabi nga rito, sa 2 Korinto verse 8, 1 hanggang 7, ganito ang sinasabi. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa Iglesia ng Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikhaos ay masaya pa rin sila at bukas palad na nagbigay. Sila ay kusang ng loob na ibinigay, hindi lamang abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa sa alam ko. Sapagkat mahigpit nila ipinakiusap sa amin na sila ibigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid sa nangangailangan. At higit sa lahat, higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili upang una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Grabe, ano? Yung example sa atin kung paano magbigay. Sabi ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, ang tinutukoy, ang pinapanais ng ating Panginoon Diyos na matularan natin, sabi rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa Iglesia ng Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Grabe, matinding kahirapan, matagalang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi, kagandahan loob ng ating Panginoon Diyos. Ano yung kagandahan loob ng ating Panginoon? Dumana sila ng matinding kahirapan. Pero kahit ganito sila katindi, ang sabi ng mga taga-Macedonia, hindi man kami dumanas ng magagandang trabaho, hindi man kami pinagpala ng magandang trabaho, hindi man kami mayaman, pero ang nais namin na makatulong sa aming kapwa. Ang nais namin makapagbigay sa ating Panginoon Diyos. At ang sabi rito, hindi lang yun. Una sa lahat, ibinigay nila ang kanilang sarili. Kaya mga kapatid, kung tayo ay magbibigay sa Panginoon, bigay muna natin ang ating sarili para makapagbigay tayo
sa ating Panginoon Diyos. Huwag po nating isipin na tayo ay wala, kulang, at huwag po nating sabihin na wala tayong pera, kung lagi tayo mawawala ng pera. Pwede nating sabihin, waiting pa ako sa bigay ni Lord. Kasi pag sinasabi natin lagi na wala tayong pera, naku, walang blessing. Ang sabi nga rito ng mga taga-Macedonia, bagamat hindi sila pinagpala ng mga kayamanan, pero yung kanilang puso sa pagbibigay ay naroon. Gayon na lamang ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Sabi nga rito, magagawa ng Diyos na pataganain sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sagana kayo sa lahat na mabuting gawa. Napakaganda po nung sinabi. Yung mga anak ng Diyos na talagang nagbibigay at talagang ibinibigay niya ang kanyang sarili mula dito, mula sa pag-awit, mula sa pag-ibig sa kanyang mga kapatid, hanggang sa pagbibigay ay talagang ibinubuhos. At itong sabi pangako sa ating Panginoon, sabi rito, basta magagawa ng Diyos ng pasasaganahin. Ano yung mga kailangan natin? Ano yung mga pangangailangan mo? Sabi na ating Panginoon Diyos, kung ikaw, ibinigay mo ang iyong sarili sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya rito, pasasaganahin. Kaya ang tanong ko, ano yung mga kulang? Ano yung mga kailangan natin? At ito sabi, pasasaganahin sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan. Turuin niyo yung mga kapatid. Ayaw na ng ating Panginoon Diyos na kayo, na tayo ay magkulang. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, magkaroon ng kasapatan at hindi kayo pagkukulangin ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, pagdating po sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, number 1, ibigay po natin yung ating sarili. Ibigay po natin yung pinakadabis na paglingkod sa Panginoon Diyos. Sapagkat ito yung nais ng ating Panginoon Diyos. Na siya ay ating paglingkuran. Binigyan tayo ng lakas. Kumpleto sa ating pangangailangan ng ating katawan lupa mula sa paa hanggang sa ulo. Lahat ibinigay niya ito. Ang nais ng ating Panginoon Diyos. Sumunod tayo sa kanyang mga utos. At siya ay ating papurihan. Yun ang sinasabi niya kanina, di ba? At ikalawa, ang sabi niya, sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, ulitin ko. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya, mayroon tayong mga kapatid na may mga karamdaman na at maaaring darating sa atin ngayon. Hindi man ngayon, darating sa atin na tayo ay nagkakaedad, na tayo ay hindi na makalakad, hindi na makatayo. Ang ating mga kapatid o ating mga anak, maituro natin sa kanila. Maituro natin sa kanila yung pagdadalaw. Maituro natin sa kanila kung paano natin mahalin ang ating kapatid sa pananampalataya, ang ating magulang, ang ating mga kapitbahay. Maituro natin sa kanila upang makamit naman nila ang sabi kanina, ang kapatawaran, bonus na lang yung kagalingan. Pangatlo at panghuli, sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng ating kayamanan, pagbibigay ng kayamanan. Itong ating kayamanan, lahat na nandito, ito ay hindi sa atin. Ipinagkatiwala lang ito sa atin ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, nung kami po mag-asawa, yung amin pong mula pa doon sa aming pinanggalingan sa Kalamba, hanggang sabi niya na hanggang dito, yung sasakyan po, ipinapagamit po namin sa bahay-sambahan. Kahit piso, hindi po ako nahingi. Kahit sa kapatiran, hindi po kami nahingi. Kasi ang katuwiran namin, ipinagkatiwala lang sa amin ng Diyos yan. At ang lahat ng pag-aari namin, ito ipinagkatiwala. Salamat na lang sapagkat sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nararasan namin ang mga pagpapala na ngayon ay magandang buhay. Bakit sa biyaya? Kaya mga kapatid po, tayo ngayon ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos at gamitin kayo, wag ninyong hingyan ng kapalit upang tayo lahat ay pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Maraming pong salamat at sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkatunay nga na iyong kabanalan
ay nangayag sa umagang ito kung paano ikaw ay napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga na kung paano iyong ipinangaral ang mga salita na nagbibigay ng buhay at ito ay aming nararanasan. Naramdaman namin ang iyong pagmamahal sapagkat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, lagi nyo kami sinasamahan, hindi nyo kami pinagkukulang ng aming mga kailangan. Maging ang aming katawan lupa o Diyos na buhay, lagi nyo inalayo sa anumang uri ng karamdaman. Maraming salamat, Ama, sapagkat ipinaranas nyo sa amin ang buhay na kung paano mayroong minsan kalungkutan, ngunit madalas na ito ay naging masaya pa. Maraming salamat, Ama. Napakabuti mo, Ama, sapagkat sa mga oras na ito ang iyong mga anak ay nakareceive ng mga pagpapala nung kung paano ito'y maging silbing kalakasan, silbing ilaw sa amin upang sa bawat problema, sa bawat pagsubok sa aming buhay, ito ang aming panlaban sapagkat ang mga salita mo, Ama, ay tunay na ito'y ang pinahawakan ng paano nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay muli namin binabalik at pinapasalamat sa tanging pangalan ko lamang ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at tumawin tayo ng awit panawagan. Alam mo, hindi mo may bibigay yung tamang pagsamba sa Diyos not unless isuko mo muna ang buhay mo sa Diyos. Kapag ka po isinuko natin yung ating sarili sa Panginoon at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, doon pa lamang po magsisimula ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kasi kahit anong pagsamba mo sa Diyos, kung ikaw ay walang relationship sa Kanya, hindi pa kayo magkasundo ng Panginoon because of your sins, dahil sa iyong mga kasalanan. Kahit anong pagyukod mo, those are totally unacceptable to God because you are still disconnected with our God. Now, the Lord is inviting you, tinatawagan ka ng Panginoon ngayong umaga, that if you do want to offer your worship, the first thing you need to do is to receive Him as your Lord and your Savior. Baka po meron po dyan na nais tanggapin si Lord sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Napakahalaga po nito. Mark 16:16, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya, parurusahan. Ang isang tao na nais lumapit sa Diyos, dapat naroon ang kanyang pananampalataya na si Jesus ay namatay para sa kanya. Dapat ang isang taong nananampalataya ay kailangang magpasakop hanggang doon sa tubig ng bautismo. Ang sabi ng banal na kasulatan, upang kamtan niya ang kapatawaran ng kasalanan at ang pangako ng Diyos na kaligtasan. Now, sino man sa inyo na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ang lugar po na ito ay bukas para sa inyo. Ang kailangan lamang po, kayo ay lumapit sa harapan at tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo, ginawa na po ng Diyos ang lahat. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Si Jesus naman po, ginawa niya ang lahat. Katulad sinabi ni Pastor Rene kanina, na itong si Jesus nung nanaog dito sa lupa, dinanas niya lahat, binigay niya yung sarili niya. No? Everything was done. Ginawa niya na, tapos na. Ang kailangan na lang po, yung ikaw ay lumapit. Yung ikaw ay lumapit. Kayang-kaya po ng Diyos ang lahat, maliban sa isang bagay, yung ikaw ay lumapit sa Kanya kasi kailangan mong kusain. Kaya kang patawarin ng Diyos, kaya kang linisin ng Diyos, kaya kalimutan ng Diyos ang lahat ng iyong nakaraan. Pero merong isang bagay siya na inaantay sa'yo. Kailangan mong lumapit. Kasi kung hindi ka lalapit, lahat ng gusto ng Diyos na gawin sa'yo, hindi niya magagawa because ayaw mong lumapit sa Kanya. Everything was done, sabi ng awitin, so you would come. Why not come to the Father right now and accept Him as your Lord and Savior? Come to Jesus Christ and let Him be the Lord of your life forever. Hallelujah. Before the world began,
receive the Lord Jesus Christ, why not come now and receive Him as your Lord? Purihin ng Panginoon, meron isang young people na tumatanggap sa Lord. Hindi po. Meron pa po ba na nais tanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Baka po meron pa. Come to the Lord right now. Sige po. Hallelujah. Meron pa pong mga young people. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Laksan natin yung palakpak natin sa kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng mga young people na ito. Baka po meron pa po dyan na istanggapin ng Panginoon sa kanyang buhay. All you have to do is just come here in the front and receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Like what the song says, everything was done so you would come. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, meron pa isa na naistanggapin ng Panginoon. Hallelujah! Come to the Father. Baka po meron pang nais natanggapin sa Jesus sa kanyang buhay. Come right now and receive Him as your Lord and your Savior. Hallelujah! There is another one. Baka po meron pang nais natanggapin si Lord sa kanyang buhay. Today is the day of salvation. Come on. Hallelujah. Nothing you can do. Wala kang magagawa. Nothing you can do. Si Jesus lang ang kailangan mo. Could make Him love you more. Wala nang iba. And nothing that you've done. Bukas ang pintuan ng Panginoon na nais niya. Ikaw ay lumapit sa Kanya at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sa iyong tagapagligtas. Why not come now and receive Him as your Lord? Kailan mo pa siya tatanggapin kung kailan mo na ang lahat? Ngayon, ang oras at araw ng kaligtasan. Come to the Father! Though you get this one, Bring all your broken hearts to God. Your broken lives. Tatanggapin niya lahat yan. take them all. The power of the world, the power of His love. Everything Come to the Father. Minsan pa ang oras na namin na ito. Baka po meron pa tayo pagkabit si Lord. Huwag mo na ipagpaliban ang pagkakabit mo. Come on. Though you get this small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the world, the power of His love, Sige mo everything po was tayo. done, so you would come to our Come on, church, let's sing. Though you get this small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the world, the power of His love, everything was done, so you would The Father once again. Come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the world, the power of His blood, everything was done, so you would have. Everything was done, so you would come. Everything was done, so you would come. Come on, church, let's clap our hands for the fruit of the gospel this morning. Hallelujah. Sa inyo pong lahat
na lumapit sa harapan, gusto ko pong malaman po ninyo na kung meron po kayong pinakadakila, pinakamagandang desisyon na ginawa niyo sa buhay ninyo, ay ito yung lumapit sa harapan at hindi ikahiya sa Jesus. Sa harapan ng mga tao, sa harapan ng ating Ama. Napakapalad ninyo sapagkat hindi nyo ipinagkait ang inyong sarili sa inihanda ng Diyos na kaligtasan para sa inyo. Binabati ko po kayo. Purihin ang Panginoon sa buhay. Nais kong malaman kung ang inyong paglapit sa harapang ito, sige po, kung ang inyong paglapit sa harapang ito ay bukal sa inyong puso, sagutin po ninyo ng malakas na amen, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa banal na kasulatan at sagutin po ninyo ng malakas na amen ang aking katanungan kung inyong sinasakayunan. Sa inyong pang paglapit, kinikilala niyo ba si Jesus bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? Sagot po natin. Amen. Kayo po ba ay handang tanggapin siya hanggang doon sa tubig ng bautismo upang kayo po ay makaisa ni Jesus na mamatay, malibing at muling mabuhay at kayo po ay lalakad na sa panibagong buhay? Handa po ba kayong tanggapin siya hanggang doon? Amen. Purihin ang Panginoon. Kayo po ba ay handang ibilang ng Diyos dito sa Church of Christ San Pedro upang kayo po ay makasama naming maglingkod habang kayo po ay may lakas, habang kayo po ay nabubuhay? Kayo po ba ay nangangako maglilingkod sa Panginoon? Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin sila, Lord. Church, narito sila, ang ating mga bagong kapatid sa Panginoon. Kayo po ba ay masaya? Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, kailangan po nila tayo. Kailangan po nila ang katulad natin na aalalay sa kanila sa kanilang bagong buhay kay Kristo. Kung paano kayo po ay lumago sa pananampalataya na hindi nag-iisa, kayo po ay may kasama, sila po ay ganun din. Kailangan po natin silang samahan sa kanilang bagong buhay kay Kristo. Kaya po, kinakailangan po natin silang bisitahin, kinakailangan po natin silang patuloy na aralan ng salita ng Diyos at ipanalangin. At nagsisimula po ang lahat ng ito, church, sa commitment. Nais ko po kayong tanungin, kayo po ba ay may ganoong commitment sa Panginoon para sa ating mga kapatid na ito? Purihin ang Panginoon. Simulan po natin yung commitment na yan sa pamagitan ng panalangin. Ating itoon yung ating kamay sa kanila at ipag-pray natin sila. Dakilang Diyos, narito po ang iyong mga anak na iyong tinawag at bunga ng iyong pangaral. Panginoon, salamat po sapagkat hindi po nila pinagmatigas ang kanilang puso. Manapay, nagpakumbaba po sila, Panginoon, at inamin na kailangan po nila ang iyong kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Hindi po nila ikinahiya, Panginoon, na ikaw itanggapin sa harapan ng mga taong ito. Kaya naman, O Diyos, alam ko po na iyong pangako ay naroroon sa kanila na sabi mo, sino ang hindi magmakahiya sa mga tao ay hindi mo rin po ikakahiya sa harap ng iyong Ama na nasa langit. Panginoon, narito po sila. Nais po nila ng bagong buhay na yun po ang pangako mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bilang miyembro ng kawang ito, ng Church of Christ San Pedro, ng pamilyang ito, kami po, Panginoon, ay kasangkatanin mo upang matulungan ang mga bagong kapatid na ito, Panginoon, sa kanilang paglakad, Panginoon, sa kanilang bagong buhay. Tulungan mo po kami na maging daan ng encouragement at kalakasan, Panginoon, sa kanila. Na lagi na, Panginoon, sila, Panginoon, ay may panalangin, sila, Panginoon, ay madalaw, sila, Panginoon, ay may Bible study, at patuloy na mapalago sa kanilang pananampalataya. Ama, marami po sa kanilang kabataan. Dalangin po namin, O Diyos, na sila po ay magkaroon ng malalim na involvement sa youth ministry, O God. And nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa aming youth pastor na patuloy mong ginagamit para ipahayag ang iyong mabuting balita. Ganun din po, O Diyos, pinagpapasalamat namin sa inyo ang ilan sa aming mga kasama ngayon na tumanggap sa inyo, Lord. Lord, salamat po sapagkat hindi po nila inihuli ang lahat sa kanilang buhay. Pinili po nilang tanggapin kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, as a church,
Bine-bless namin, Panginoon, at mini-welcome ang mga anak mo nito dito sa COC San Pedro Family. Salamat po ng marami sa patuloy na pagpapadala mo, Panginoon, ng mga kaluluwa na aming aalagaan, na i-disciple at tuturuan at lalago at gagamitin mo rin, Panginoon, para mag-disciple sa iba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen and Amen. Praise God, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Isama natin sa ating panalangin. Okay, let us pray po. Father God, maraming salamat po sa dakilang araw nito, Panginoon. At tunay nga po na kami, Panginoon, ay labis-labis po ang kagalakan sapagkat napakaraming blessings, Panginoon, ang inyo pong pinagkalob sa amin sa araw nito. Una sa Panginoon, sa higit sa lahat, ay ang pagkarinig po namin ay yung mga salita, Panginoon, na minsan pa po, Panginoon, kami inyong pinalalahanan, na dapat, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patuloy na sumamba sa iyo, Panginoon. At ito po isagawa namin sa pamagitan po ng tatlong bagay namin pong narinig at napag-aralan. Na sa aming pagsamba, Panginoon, dapat po ialay namin ang aming mga sarili. Na sa amin din pong pagsamba ay dapat, Panginoon, ay pairalin po namin ipadama ang aming pag-ibig sa aming kapwa. At higit sa lahat, Panginoon, sa pamagitan po ng aming pagsamba ginagawa sa iyo, ay aming pong pag-aalay ng mga bagay na aming tinatangkilik upang lalo pong ikalugod mo, Panginoon, ikataas ang iyong kaharian, ang iyong banal na pangalan, ganun din ang paglingkod sa aming mga kapwa. Maraming salamat, Ama, sa mga mensaheng yan na inyo pong binigay at ibinigay sa aming mga puso at napag-aralan po ng aming mga isipan sa umaga ito. Salamat sa taong ginamit mo, upang minsan pa ay sa kanyang labi ay lumabas po ang ganitong mga salita na sa iyo po nagbubuhat. Ganun din, Panginoon, ay salamat po, Panginoon, minsan pa, after na ilang taong hindi po namin nakasama, ay ngayon po, Panginoon, ay dinala niyo po sa iyong may sambahan ng aming kapatid na si Sister Eugene, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa blessings ng kaligtasan na ibigay niyo po sa kanila. Mula from Malaysia, nakapagbiyahe po siya ng very peaceful, sila mag-ina, hanggang makarating po dito sa bansang Pilipinas, na napakaayos po ng kanilang kalalagayan. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga araw po na i-stay nila sa kanilang pong tahanan dito sa Pilipinas, Panginoon, ay lagi niyo po silang ingatan, Panginoon. At lahat po ng mga pangangailangan nila mga i-provide niyo po, Panginoon. Isa lang, Panginoon, ang sentinels, Panginoon, ng kaligtasan ay niyo pong ibigay lahat ng todo-todo sa kanilang, Panginoon. At in advance, Panginoon, ay amin na rin po pinapanalangin na dumating ang pagkakataon na sila po ay babalik sa bansang Malaysia, Panginoon. Hangad po namin ang inyong pantubay para sa kanilang mag-ina at muli ingatan niyo po sila hanggang sa sila po ay makabalik sa lugar na kanilang pinanggalingan. Panginoon, kasama ang kanya pong husband, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa lahat po ng mga panauhin na inyong pong dinala sa iyong bahay-sambahan. Ang mga asin na Sister Winnie, Panginoon, Brother Joven at iba pa namin mga bisita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga po ito po ay naging malaking pagpapala sa iyong iglesia, Panginoon. Dalangin po namin na nawa, marami pa pong panauhin ang inyong pong dalhin sa iyong bahay-sambahan upang kagaya namin mapagpala po na iyong mga salita, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, salamat, Panginoon, sa 5 kaluluwa na tumanggap po sa inyo sa umaga ito. Kami po inyong gamitin, Panginoon, at kami po patuloy na makatulong sa kanila pong ikalalago ng kanilang pananampalataya na kanila pong inakap at tinanggap sa araw na ito. Ingatan niyo po sila, Panginoon, bigyan po ng katatagan at katapangan at wisdom upang sa mga hadlang po na maaaring gawin ng kaaway ay sila po ay malayo, Panginoon, at patuloy namin silang tulungan na maging successful ang kanilang pagiging bagong mananampalataya, Panginoon. Lord, malakit din po ng panalangin ko ang aming kahilingan na yung pag-iingat sa bawat isa sa aming pong pag-iwalay mamaya at patungo sa aming bahay na tinitiran ay ingatan niyo po bawat isa ilayo sa lahat ng uri ng panganib at sakuna. Hindi, Panginoon, maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang walang pasasalamat na yan sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! At ipagkas ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala. Sa isang Diyos na ating tagpagligtas, sa pamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, katakilan at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon, at magpakailan pa man. Amen.